Alan, kumusta ang sitwasyon dyan? Tuloy-tuloy pa rin ba ang ginagawang public service sa ating mga kababayan? Oo, Monica, kahit nga maambo na dito sa aming lugar at inabutan na tayo ng dilim. Pero gayon pa man, Monica, tuloy-tuloy pa rin ang pagsasagawa ng medical mission at pagbibigay ng libreng serbisyo publiko ng Members Church of God International. Dito yan sa Apalit, Pampanga bilang bahagi ng Grand Fiesta ng Diyos. As of 3 p.m., nasa 340 na ang mga na-check-upan ng ating mga doktor sa adult o matatanda. 66 naman mula sa hanay ng pedya o batang nagpagamot, habang 179 ang nagpabunot ng ngipin at 12 sa dental check-up. 3 ang nagpapasta ng ngipin at 38 ang gagawa ng pustiso. 7 binatilyo naman ang naserbisyuan ng circumcision o tuli. At 272 naman ang sumalang sa optical check-up o yung nagpasuri sa mata, habang nasa 466 na ang naasistihan ng social services mula sa partner government agencies. Sa kabuuan, aabot sa 1,357 ang napaglingkuran sa iba't ibang libreng serbisyong handog ng MCGI sa pagdiriwang ng Fiesta ng Diyos. At madaragdagan pa yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang public services ngayong araw. Kitang-kita ang kaligayahan ng ating mga kababayan na sinamantala ang pagkakataon na ito. Gaya na lamang ni Aling Merlita Ramos mula sa Capas, Tarlac. Nabigyan siya ng libreng gamot para sa kanyang sakit sa balat matapos kumonsulta sa doktor. Para sa katulad niyang malayo sa kabayanan at kapos sa pinansyal, napakalaking tulong na ang mga ganitong gawain. Walang umaakit dun. Ay kung minsan, wala kang pila, hindi ka makababa dyan sa Capas. Kung wala kang pila, hindi ka makababa sa Sinter. Masaya. Doon kami sa labas, masaya kami, nasasayawan po kami. Ganito rin ang pakiramdam ni Joben Bitog na isang katutubo. Aniya, nabalitaan niya na may mga kapatid sa MCGI na papunta ng Apalit, Pampanga para sa pagdiriwang ng Grand Fiesta ng Diyos, kaya nakisabay na rin siya. Nais niyang maipakonsulta sa doktor ang iniinda niyang sakit sa tiyan. Aniya, mahirap sa kanya ang pumunta pa ng klinik o hospital dahil wala din naman siyang perang pambayad sa check-up at malayo din sa kanyang lugar ang mga medical clinic o hospital. Doon po sa amin, kung wala kang pera, hindi ka makapag-check up po eh. Kasi mahirap po doon. Nagbiyahe ka po ng motor, magmotor ka po, mahirap po daan doon. Naisipan ko, dito punta ko sa lokal, sa Apalit. Para naman makita ko naman po kung masaya. Wheelchair naman ang hiling ng isang ginang na si Emerenciana M. Santos na mula sa Obando, Bulacan. At hindi na siya naghintay ng matagal dahil granted kaagad ang kanyang munting pangarap. Ayon kay Aling Emerenciana, napakalaking ginhawa nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Masayang-masaya po. Kasi po mababa po yun sa paa. Sira na po. Ganun pa man, willing po ako na ibigay doon sa nakakailangan pa rin. Baka sakaling magawa nila ng paraan. Ang mga katulad ni Mang Joben, Aling Merlita at Emerenciana na may kakulangan sa pampinansyal ang pangunahing iniimbitahan sa Fiesta ng Diyos, maging ang mga may kapansanan, anuman ang relihiyon na kinabibilangan. Monica, saksi tayo doon sa pagdagsa ng maraming mga kababayan natin na talagang excited na mag-avail nitong public service na ginagawa ng MCGI. At inaasahan natin, ayon na rin sa mga organizer ng event, ay bago man matapos itong gabing ito o araw na ito, Monica, ay aabutin sa mahigit 3,000 mga individual ang nabigyan at mabibigyan ng libreng serbisyo publiko ng ating mga kababayan, lalo na sa hanay ng MCGI. Hindi pa doon, Monica, kasama yung mga napaglingkuran doon sa libreng pagkain, libreng groceries sa pre-store, maging doon sa wish granting na ginawa ni Kuya Daniel Razon sa kabuuan ng naging okasyon. Monica. Maraming salamat, Alan Manansala, live na nag-uulat mula sa Apalit, Pampanga.